kumakain din ba ang Diyos sa langit? So, pag-usapan natin yan. Yung Diyos kasi sabi sa Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ang tanong, may bibig ba ang Diyos? At kung may bibig siya, kumakanta ba siya? Kumakain ba siya? Gumagawa ba siya ng salad? At na-enjoy niya ba yung mga pagkain na kinakain natin dito sa lupa? So, pag-usapan natin yan kung yung Diyos ba merong mata, may bibig, may tenga. So, tingnan po natin yan. Pag-aralan natin sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, gusto ko nang batiin si Kuya Nestor and Sister Au. At nandito po ako sa Davao ngayon. So, hello po sa lahat ng mga taga-Davao na kasama po natin dito sa ating Daily Devotions. Now, ngayong araw po pag-usapan po natin yung anthropomorphic language. Medyo mabigat yung term pero madali lang po yan. Pag sinabi nating anthropomorphic, ito po yung spelling niya, no? Nandito sa screen natin. Yung unang line po, dalawang salita po yan na pinagsama. Yung anthropos tsaka morphe. Pag sinabing anthropos, tao. Pag sinabing morphe, form. So yung Diyos, gumagamit siya ng form ng tao kapag nangungusap sa atin. So anthropomorphic language. Ano pong definition yan? Language that speaks of God in human terms. So, yung Diyos, gumagamit siya ng lingwahe na yung normal na ginagamit natin bilang mga tao. Bibigyan ko po kayo ng example. Sabi po rito sa Numbers chapter 11 verse 23. Sabi po rito, "The Lord answered Moses, 'Is the Lord's arm too short? Maikli ba yung kamay ng Diyos? Now you will see whether or not what I say will come true for you." Sa Tagalog po, sinabi ng Panginoon kay Moises, umikli na ba ang kamay ng Panginoon? So, parang kung isipin mo mabuti, may kamay ba yung Diyos? Bakit sinasabi rito ng Panginoon na umikli na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon, makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. Now, explain natin muna yung verse na ito. Ito po yung mga panahon na yung mga Israelita nagre-reklamo sa Diyos. Kasi po, sila po ay pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto. Nagkaroon na sila ng kalayaan, nandun sila sa desyerto. Ang problema naman, hindi na nga sila alipin, malaya na nga sila, pero wala silang pagkain. So, nagalit yung Diyos sa kanila kasi puro sila reklamo. And then sabi po ng Panginoon, kung isipin nyo mabuti, no, yung Diyos ang nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto, hinati ng Diyos yung dagat, tapos doon sila sa desyerto, reklamo sila ng reklamo, gusto pa nilang bumalik sa Ehipto kasi doon may pagkain. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, umikli na ba yung kamay ko? Pinalaya ko nga kayo, hinati ko nga yung dagat, lumaya kayo, nandito kayo sa desyerto, simpleng pagkain lang, hindi ko kayang i-provide, simpleng pagkain lang, hindi ko kayang ibigay sa inyo, umikli na ba ang kamay ng Diyos? So, dito po sa verse na ito, gumagamit ang Diyos ng anthropomorphic language. Hindi ibig sabihin may literal na kamay ang Diyos sapagkat ang Diyos ay espiritu. Basically, ang sinasabi lang ng Diyos dito, umikli na ba ang kamay ng Diyos? Ibig sabihin, hindi ko ba kayo kayang suportahan, hindi ko ba kayang ibigay ang lahat ng inyong pangailangan? Meron akong kamay na kaya kayong arugain kahit nasa deserto kayo. So, ang tawag po ron ay anthropomorphic language. Bibigyan ko po kayo ng maraming mga verses, no? Na yung Diyos natin, bagamat walang literal na kamay, mata, bibig, tenga, pero pag sa Biblia, ganun mangusap ang Diyos. Deuteronomy chapter 8 verse 3, sabi dito, "Man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of God." So, mouth of the Lord, yung Diyos, sinasabi dito, merong bibig, nangungusap siya, pero hindi literal na may bibig siya. Ang tawag dito ay anthropomorphic language. Another example, sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth, to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." So, ang mata daw ng Diyos ay lumiligid-ligid, nagmamasid-masid sa buong mundo, sa buong daigdig, at hinahanap niya yung mga taong yung puso ay fully committed to Him. Bakit? Anong gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos supportahan yung tao na yun, palakasin yung tao na yun, sapagkat yung tao na yun committed sa Panginoon. So, sinasabi ng verse na to, yung mata ng Diyos, lumiligid-ligid, nagmamasid-masid. Ang tanong, meron bang literal na mata ang Diyos? Of course, ito ay anthropomorphic language. Ang Diyos ay walang literal na mata na kagaya natin, na meron tayong literal na mata. Yung Diyos ay gumagamit dito ng anthropomorphic language. So, bigyan ko pa kayo ng mga example.
Sabi rito sa Psalm 89:13, your arm is endowed with power, your hand is strong. Ang kamay ng Diyos ay malakas. Then another verse, Isaiah 48:13, my own hand laid the foundations of the earth. Ang kamay ng Diyos ang nagtatag ng daigdig, naglagay ng pundasyon sa daigdig. And my right hand spreads out the heavens. Ang tanong po, yung Diyos ba may kamay? Meron ba siyang kanang kamay? So, ang sagot po dyan, wala. Hindi literal po yan na merong kamay ang Diyos, na kagaya natin na may 5 daliri. No? Sabi dito sa Psalm 102 verse 2, do not hide your face from me. So, ibig sabihin, may mukha ba ang Diyos? May ilong, may pilik mata, merong noo? Hindi po literal yan. No? Turn your ear to me. May tenga ba yung Diyos? Hindi po literal na may tenga ang Diyos, pero siya ay nakikinig sa atin. Sabi po rito sa Psalm 100, ayan, mga example po yan ng anthropomorphic language. Now, bakit po ganon, no? Bakit yung Diyos gumagamit ng again, yung definition natin, language that speaks of God in human terms? Bakit ganon mangusap ang Diyos sa atin? Ito po yung ilan sa mga katuruan natin para sa devotion natin na ito. Number 1, God desires communication and relationship. So yung Diyos po natin, ninanais niya mag-communicate sa atin. I mean, real communication. Gusto ng Diyos na meron tayong fathers-children relationship with Him. Now, pakatandaan po natin, walang relationship, hindi pwedeng mabuhay ang relationship kung walang communication. And yung Diyos po natin, He is a very relational God. At pinagpapasalamat natin sa Diyos, nung mga panahon na, nagkakasala tayo, tinatalikuran natin yung Diyos, patuloy pa rin yung communication niya sa atin. Hindi siya yung isnabero na Diyos na may kasalanan ka, isnabing kita, hindi ako makikipag-ugnayan sa'yo. No, yung Diyos natin, very relational, and He wants to communicate. And sa paanong kaparaanan makipag-communicate ang Diyos sa atin? So, dyan po gumagamit ang Diyos ng anthropomorphic language. Yung sasabihin ng Diyos na yung kamay ko ay sinasamahan ka, yung kamay ko ay sapat para arugain ka. Nagmamasid ako, pinagmamasdan kita araw-araw, nandyan yung presensya ko sa iyo. I'm walking with you, no? Lumalakad ako na kasama mo. We are walking with God. Hindi ibig sabihin na may literal na paa yung Diyos, kundi ibig sabihin, we are journeying with God. So, yun po ay anthropomorphic language. At, God desires communication and relationship. Gusto ng Diyos na mag-communicate sa atin. Gusto ng Diyos na makipagrelasyon sa atin. That's why He's using those kind of language. Number 2 po, God speaks using anthropomorphic language. Ayan, kanina pa natin tinatalakay, no? Nangungusap ang Diyos sa atin through anthropomorphic language. Kaya sa Biblia, makikita niyo po, napakadami mga talata sa Bible ang tumutukoy sa kamay ng Diyos, right hand of God, or, God is with you as if parang tao siya. Pero tanda natin yung Diyos ay Espiritu, nangungusap lang siya sa atin in human terms. So, God speaks using anthropomorphic language. And pangatlo po, ito po yung pinakamalaga sa lahat. God's Word, yung salita ng Diyos, became flesh in Christ Jesus. So, makikita niyo po sa Bible, especially sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, naniniwala po tayo sa Father, Son, and Holy Spirit. Yung Son po, yun po yung Son of God na yun po yung Word of God na naging flesh. Kaya po sabi rito sa John chapter 1, verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. At naging tao ang salita at tumahang kasama natin. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo, siya ay anak ng Diyos, He is God, in the form of God, nagkatawang tao siya. Para saan? Para mag-communicate sa atin ng mukhaan. Para mag-communicate sa atin at mag-establish ng relationship sa atin. Imposible po tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos kung wala ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. So God's Word became flesh in Christ Jesus. Now tingnan po natin dito sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8. Sabi dito, though He was in the form of God, yung anyo niya ay Diyos. Sa Tagalog po, anyo ng Diyos. Ang ginawa niya po, nag-anyo siya ng tao. And being found in human form. Ito po ay higit pa sa anthropomorphic language.
sapagkat yung Diyos mismo nagkatawang tao upang makipagrelasyon sa atin. Kaya po dapat seryosohin natin ang ating Diyos sa pakikipagrelasyon. Kasi po, sineryoso niya tayo, yung anak ng Diyos nagkatawang tao. Mas higit pa po yan sa anthropomorphic language. Kasi yung Diyos nagkatawang tao. Hindi lang yung salita, yung ginagamit ng Diyos, hindi lang siya gumagamit ng anthropomorphic language kundi yung language, yung word, nagkatawang tao at nanahan sa atin. So application po natin mula sa pag-aaral natin na ito. Number 1, communicate with God at least 30 minutes a day. Makipag-communicate po tayo sa ating Diyos at least 30 minutes a day. Starting point, no? One of the ways we can do that is, pwede tayong mag-devotion, 15 minutes, plus 5 minutes na meditation, and then 10 minutes prayer. Pwede po yon. Ang mahalaga po, araw-araw meron tayong date with the Lord. So, communicate with God at least 30 minutes a day. Try po natin i-practice yan. Pagkagising, first 30 minutes, nagko-communicate na po tayo sa Panginoon. Again, God is a very relational God at napaka-importante po sa Diyos ng communication. So, ang communication po, hindi po yan one way, na ang Diyos lang nangungusap sa atin, tayo rin nangungusap sa Diyos. Kaya po, nagbabasa tayo ng Bible, nangungusap ang Diyos sa atin, nananalangin tayo naman ang nangungusap sa Diyos. Number 2 po, prioritize relationship with God over everything. Ang relasyon po sa Diyos ang priority natin, more than our relationship with family, more than our relationship with friends, more than our relationship with workmates, trabaho, boss. Mas priority po natin yung relationship natin sa Panginoon. So when it comes to communication, ang inuuna po talaga natin ang ating Panginoon. At alam niyo po, pag inuna natin yung communication with the Lord, maayos din yung communication natin with our spouse, with our children. Pag maayos yung communication natin sa Diyos, maayos din natin kung maayos ang relationship natin with God, maayos din natin yung relationship natin sa ating kapwa-tao. So number 3 po, focus on knowing and experiencing Christ. Mag-focus po tayo sa pagkilala, mas makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo at maranasan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Remember, the Word became flesh. Ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nag-anyong tao, nagkatawang tao. That's why Jesus Christ is God-man, both God and man. At siya po yung nakapagrelasyon sa atin. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Now, ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang po kinikilala, na-experience din po siya. Bago po siya umakyat sa langit, nangako po siya at ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, mananahan siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At kung ikaw ay mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, we can be sure that Jesus Christ is residing in us. Nananahan sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun po ka-close yung relationship natin with the Lord. He resides in us. Nananahan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu. At ang Santong Espiritu po ay Espiritu ng Diyos o tinatawag rin nating Espiritu ng Panginoong Jesucristo. So, focus on knowing and experiencing Christ. Now, para po sa ating discussion, when and how are we going to start developing a habit of communicating with God every day? Kailan po natin sisimulan? Now, very practical po ito. Kailan natin sisimulan yung mag-develop ng habit of communicating with God every day? At pangalawa pong tanong, how are we going to start? Paano naman natin gagawin yon? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Now, para naman po sa ating panalangin, samahan niyo po ako sa panalangin ito. Gawin natin itong panalangin ng ating puso. Sabihin natin, Heavenly Father, thank you for using words I can understand to show me who you are. I am in awe that your face shines upon me. Your ears attentive to me. Your heart loving me. Your eyes watching me. Your mouth speaking to me. Your hand guiding me. And your Son Jesus living in me. Remind me of your personal care and how deeply you desire a relationship with me. Strengthen my faith so I can know and experience Jesus more. Thank you for loving me so personally. Thank you, Lord God, you're a personal God and you want to have a personal relationship with me. Thank you for that truth. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Gusto pong magpasalamat sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Brother Marlonito. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At hello po sa mga taga North Point family ng Apari, Cagayan.
Dalangin ko po na patuloy kayong lumago sa pananampalataya at mas lumalim pa sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. And gusto ko rin pong batiin sila Josie Tanaka, Cheryl Capelan, and Rafael Camantigue. Salamat po sa super thanks at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Happy anniversary po kay Janine and Lauren sa Canada. So, nakikiselebrate po kami ng anniversary sa inyong mag-asawa. Ngayon po ay January 9 sa Pilipinas, January 8 po sa Canada. Now, gusto ko rin batiin si Pastor Rendel ng happy birthday. Rendel Salgado ng Redeemers Movement. Happy birthday sa iyo, kapatid. God bless po. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, gusto ko po sanang i-request sa inyo na ipalam niyo po ito sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion. God bless you all.